yung Universal Achievement Awards. Ginawa po namin ito noong 2019, just a year before the pandemic. At ang pinaka-primary purpose po natin ay i-recognize ang mga organizations, mga individuals at mga corporations na merong pong adhikain na makatulong sa ating kapwa Pilipino. Time have flown very, very fast. And looking back, 4 years ago, I cannot remember na ang Project Hope na po ang pinakamalaking social enterprise sa buong Pilipinas. So, salamat sa Diyos na nabigyan po tayo ng chance na makatulong sa ating kapwa-tao. Sa mga wala pa pong idea, ito pong Project Hope or Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs is a social enterprise program na ginawa po ng mga iba't ibang korporasyon. Nagtulong-tulong po kami para mamigay po ng livelihood program sa ating pong mga kababayan na naging biktima po ng pandemya. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nabigyan po ako ng chance at napasali po ako dito sa programa po ni Project Hope. Then second po, nagpapasalamat po ako sa Project Hope dahil ito po ang kauna-unahang nagtiwala sa akin ng buong-buo sa aking kakayahan po. Nagsimula po ako dito since pandemic po. I'm nothing kasi without God. So I believe na kung ano man yung na-achieve ko ngayon, dahil kasama ko ang Diyos. Kasi lalo na yung pandemic, hirap talaga. Kasi I have a mother na bedridden siya. So ako nakasupport talaga sa kanya. So sobrang hirap. Kailangan mo mag-work ng 3 or something ganun. Thankful ako kay God kasi una sa lahat, yung mga tao sa paligid ko talagang ginagamit niya para tulungan ako. So kung ano man yung na-achieve ko ngayon, una sa lahat, kay God yan. Pangalawa, is yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa akin. At isa na po dito yung Project Hope. Nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng opportunity na makita itong negosyo. Nung una, walang maniwala sa akin dahil hindi naman ako marunong gumamit ng gadget. Kahit FB, hindi ako marunong. Kaya ang pinasukan ko na negosyo ay online. Paano ko ba ito magagawa? Pero dahil sa mga mentor ko na nagtiyagang nagturo sa akin, nandito ako sa harapan niyo. At ang Project Hope ang nagbigay sa akin ng lakas at nag-continue sa aking ginagawa para sa akong family at sa mga kaibigan ko. Kung gustuhin, may paraan. Ang hirap pala sa buhay, yung high school graduate ka lang, hindi ko magawa kung ano ang pinapangarap ko noon bata pa ako. Pinapasalamatan ko po, una-una, yung Panginoon kasi nabigyan ako ng isang tao na tutulong kung paano ko makamit ang aking pangarap step by step. Si Doc Philip at saka si Miss Jane. Sila po ang gumagabay sa amin kung paano maging entrepreneur. Hindi pala shortcut, kailangan pala may mag-guide sa atin, labi na yung katulad nila na gusto rin makatulong sa mga taong mahirap. Isa ako doon. Kasi po sa hirap ng buhay, nag-sideline ako maging entrepreneur po. Nakita ko si Sir Philip. Kung ganda naman pala ng mga vision niya, kaya hiningi ko po ng God niya, baka magkatotoo. Lahat po ng mga tao ay gusto ko pong umangat ang buhay. Yun lang po ang pangarap ko. At hindi ko naman din nakalain na pati rin palang buhay ko umaangat. Salamat po sa Project Hope! I would like to thank po ang Universal Achievement Awards for choosing me as one of the Entrepreneur of the Year. I was a working student po nung nakilala ko po ang Project Hope. Ang Project Hope po ang nagturo sa akin to become a business-minded at ngayon po in-achieve ko po
ang Entrepreneur of the Year. Pag tayo po'y nadapa ng 10 beses sa negosyo, nalugi man po tayo, bangon lang at laban po para sa ating kinabukasan. Maraming salamat po. Ang pong pasasalamat sa The Universal Achievement Awards. Kayo din po ang aming pasasalamat sa Project Hope. Kami po ay mapalad dahil sa paghahanap namin ng mga partners. Ang Project Hope po ang isa sa aming mga nakasalubong. I would like to express my sincere gratitude to the organizers of the Universal Achievement Award for this recognition. Your dedication and efforts in organizing such a celebration are truly commendable. Maraming salamat po sa Universal Achievement Awards and Hope Foundation for being our partners in telling or changing the narrative about Isabela City and about Basilan Province. Tara na, sakay na, halina at makisa. Tara na't maglayag, tihayag sa mundo na ikaw at ako, tayo ay Isabelenyo. Isabelenyo tayo. Si Project Hope po is non-religious, we are non-political. Kahit po ano yung kulay natin o ano man po yung ating paniniwala sa politika, hindi po namin iniintindi yun. Ang mahalaga sa amin, kung ikaw po ay isang organization, individual o kumpanya na nagmamahal po sa ating bansa, wala na po sigurong higit na pruweba na maipakita natin yung ating pagmamahal, kundi tulungan natin yung ating mga kapwa-tao by giving them a decent livelihood and assuring them na kung gagawin nila yung tinuturo natin na sistema ng negosyo, dahil wala naman pong involved na pera, wala silang ipapalabas na pera, kahit ang LGU wala pong ipapalabas, ito po ay magbubunga ng maraming mga positibong bagay sa atin pong bansa. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito na pinagkaloob niya po sa atin upang matanggap ang mga awards na ito. At salamat sa Project Hope at sa award-giving body na Universal Achievement Award sa pag-acknowledge, bagamat kami po ay non-profit organization, nagagalak ang aming mga kalooban dahil kinilala po ninyo ang mga gawain po ng MCGI. I would like to thank the Universal Achievement Award for giving Senator Raffy Tulfo one of the category ng change makers. And alam kong hindi lang siya ang change maker dito sa room na to. All of us and more to come. Ang pag-asenso sa buhay, especially kung tayo po ay nangangarap na makapagtayo ng sariling negosyo, maging successful one day, kailangan din po natin yun na sadyain. So, as car achiever or one of the car achiever ng Project Hope, I'm very thankful kasi hindi ko po in-expect nung nag-aaral pa ako na magkakaroon po ako ng ganitong trophy na darating sa buhay ko. Thank you so much, Project Hope, for turning our family's dream of owning a car into reality. And thank you, the Universal Achievement Awards. I personally tried many kind of opportunities, mapa-online, offline. Hindi ko po akalain na dito lang po sa Project Hope, dito ko po makakamit yung isa sa pinapangarap ko sa buhay. Salamat po Project Hope, salamat po UAA. This is not by my own efforts, but a gift from God. To God be the glory. Dati, pangarap ko talaga magkasasakyan. No, sinasadya ko siya, pero one thing na realize ko, mahirap siyang abutin.
Kaya naging iba yung mindset ko. Sabi ko, instead na unahin ko isipin makuha yung sasakyan, what if unahin ko muna na makatulong sa ibang tao? So once ganun yung mindset natin, I believe na maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay. Again, thank you very much sa Project Hope, sa UAA. Sa loob ng 4 na taon, nasa 103,000 na po ang beneficiaries na natulungan ni Project Hope. At sa atin pong partnership sa Office of the President and sa Malacanang, we expect na by December 2024, by God's mercy and by God's grace, aabot po tayo sa 1 million beneficiaries, making Project Hope the largest ever social enterprise sa kasaysayan po ng ating bansa. And with that, maraming salamat po sa Diyos at mabuhay po ang lahing Pilipinas.